Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang sitwasyon or kalagayan ng Pi Network at ang posibleng direksyon ng presyo nito sa mga susunod na araw. Kamakailan lamang po kasi ang Picoin ay bumagsak sa ilalim ng critical support level na $1 at kasalukuyang naglalaro po ito sa presyong mga 0.90 dollar lamang or 90 cents. Kaya ang tanong ngayon ay kaya bang manatili ng Picoin sa itaas ng 0.60 or 60 cents o baka patuloy itong babagsak? At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, sa loob po ng isang linggo ay bumaba ng mahigit 43% ang halaga ng Picoin. Marami pong eksperto ang naniniwalang ang pagbaba ng presyo nito ay dahil po sa tatlong pangunahing dahilan. Una ay ang kawalan po ng tiwala ng investors. Ayan, maraming traders at saka investors ang nagiging mas duda sa project ng Pi Network. Dahil dito ay marami po ang nagbebenta ng kanilang Pi coins na nagre-resulta sa pagbaba ng presyo nito. Pangalawa, ang patuloy po na pagkaantala sa kanyang roadmap. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po malinaw kung kailan magbubukas ang open mainnet ng Pi Network. Marami pong umaasa na malilista ito sa malalaking crypto exchanges tulad po ni Binance, ngunit wala pang malinaw na timeline. At ang pangatlo ay wala pang major exchange listings. Isa po sa pinakamalaking problema ng Picoin ay hindi pa ito officially listed kay Binance at maging sa iba pang mga major crypto exchanges. Dahil dito, hirap po itong makakuha ng mas malawak na market adoption. Dahil po sa mga isyong ito, ang Picoin ay nakakaranas ng matinding selling pressure na patuloy po na siyang nagpapababa sa presyo nito. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Yan, ayon po kay Crypto Belgi. Yan, Crypto Belgi. Isa po siyang kilalang crypto analyst. Kung ang presyo daw ni Picoin ay bumaba pa sa ilalim ng presyong 0.82, maaari po itong bumagsak palalo ng hanggang 0.30. Ayan, sobrang baba na po yan, 0.30. Ibig sabihin ay posible pang mas lumala ang sitwasyon kung magpapatuloy ang negative sentiment ng mga traders. Samantala, isa pang kilalang crypto analyst na si Justin Bonds ang nagsabing scam umano ang Pi Network. Anya, masyadong centralized ang system nito at kahit simpleng transaction ay nangangailangan ng KYC. Dahil dito ay maraming tao ang nagsimulang magduda sa tunay na intensyon ng project. Ngunit, hindi po lahat ay sumasang-ayon dito. Ayon po kay Dr. Altcoin, bagamat may kakulangan po sa transparency at communication mula sa Picore team, hindi pa rin sapat ang ebidensya para masabing scam ang project na ito. Ngayon ay ano po ang susunod na posibleng presyo ng Picoin? Sa ngayon ay nalampasan na po ng Picoin ang $1 na support level or bumagsak po ito sa ilalim. May ilang key price level po na dapat nating bantayan. Una ay ang support level sa presyong 0.82. Kung mananatili po ang presyo sa itaas ng level na ito, maaaring magkaroon ng short rebound. Yan, ang sunod po na support level ay nasa 0.60. Kung hindi po kakayanin ng 0.82 na pigilan ang pagbagsak, maaaring bumaba po ang presyo sa 0.60. Yan, at ang worst case scenario ay posible pong bumagsak ang Picoin sa 0.30. Kung magpapatuloy po ang pagbebenta ng mga investors, maaring bumagsak ito hanggang sa 0.30. Sa kabilang banda, kung makaka-recover po ang presyo ng Picoin at muling aangat, kailangan po nitong malampasan ang resistance level na nasa presyong $1.02. Ang susunod na resistance zone ay nasa pagitan po ng $1.19 hanggang $1.24. Kapag nalampasan po nito ang mga price level na ito, posibleng bumalik ang tiwala ng mga investors at muling tumaas ang presyo. Ayan. Ngayon ay kaya ba talagang malampasan ng Pi Network ang mga hamon na ito? Bukod po sa pagbagsak ng presyo, maraming iba pang problema ang kinakaharap ng Pi Network.
Isa na rito ang matagal na pagkaantala ng Open Mainnet launch. Dahil dito ay marami pong investors ang nawawalan ng gana at lumilipat po sa ibang mga crypto projects. Dagdag pa rito, marami ring Picoin supporters ang nagpakita ng kanilang pagkadismaya kay Binance sa pamamagitan po ng pagbibigay ng 1-star reviews sa Google Play. Ngunit binalaan ng Binance ang mga ito na wag po silang piliting i-pressure sa paglista ng Picoin dahil maaari po silang ma-blacklist. Sa kabila ng mga negatibong balita, may isang positibong pangyayari. May mahigit 528,671 Picoins na nasunog mula noong unang bahagi ng March. Ang pagbawas po sa supply ng tokens na ito ay maaaring makatulong sa long-term value ng Picoin. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin na nag-i-invest or nag-trade dito kay Picoin, ang pagbagsak po ng presyo nito ay isang malaking paalala na hindi lahat ng crypto projects ay stable. Kung ikaw po ay may hawak na Picoins, malagang bantayan po natin ang mga updates mula sa Pi Network team upang malaman kung ano po ang susunod na mangyayari. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin po malinaw kung kailan malilista ang Picoin kay Binance o sa iba pang mga major exchanges. Dahil dito ay maaari pong maaari po tayong mahirapan na i-trade ito ng mas mabilis at saka mas madali. Para sa mga gustong mag-invest sa Picoin, mainam po na mag-invest at huwag maglagay ng malaking halaga nang hindi muna nauunawaan ng risk na kaakibat nito. Sa kabuuan, masyado pong risky ang Picoin dahil sa kawalan ng transparency at saka malinaw na roadmap. Bagamat may loyal supporters pa rin ito, ang kawalan po ng official exchange listings at patuloy na pagbaba ng presyo ay hindi magandang senyales para sa mga potential investors. Kaya kung ikaw po ay may holdings na Picoins, maaaring pag-isipan mong maghintay muna bago magdesisyon kung ibebenta mo ito or hindi. At kung balak mo pong pumasok pa lamang dito sa Pi Network, siguraduhin na iintindihan mo ang lahat ng risk bago ka po mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.